sapagkat nagpalabas po ng statement nung nakaraang araw ang Armed Forces of the Philippines at nananawagan sila na magkalma ang taong bayan. At kailangan daw respetuhin ang konstitusyon. At pinapanawagan ni General Bronner, the current Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, na huwag magpadala sa political situation or anumang political na panunulsol ang Armed Forces of the Philippines at kailangan manindigan ito bilang professional organization na sumusunod sa saligang batas at sa chain of command. Magandang pakinggan pero kulang ang binanggit ni General Bronner. Pwedeng mangyari lamang po yan, General Bronner, na ang taong bayan ay sumunod sa saligang batas, sa konstitusyon at sa ating pagkilala sa Armed Forces of the Philippines kung matino po, maayos ang ginagawa ng namumuno sa ating pamahalaan at sa buong estado. Right now, General Bronner, undeniable po mga kababayan na may problema sa liderato ng ating bansa. May problema ang buong mamamayan. Nagkakaroon tayo ng malubhang political crisis sapagkat ang gobyerno ni Marcos ay incompetent para kontrolin ang abuso at mga pagsaklam at mga panggigipit at mga overreach or hindi mapantayang abuso sa poder ng kanyang pinsan. Nagkaroon tayo ngayon ng political crisis because ang Kongreso, pinababayaan din ito ng Senado, hindi nila ito tinitingnan or tinitingnan lang nila at wala silang ginagawang pagsita, not even in the privilege speech, ang ginagawang panggugurgor, pangkakatay at mga abuso sa kapangyarihan ng lower chamber of Congress, ang tinatawag nating House of Representatives. Naging sobra-sobrang poderoso po mga kababayan. Itong kay Martin Romualdez na grupo, sa ilalim po sa kasalukuyang gobyerno ni Marcos, mas poderoso pa sa presidente. Itong ginagawa ni Martin Romualdez na pag-abuso sa konstitusyon, paglabag sa batas, at mga paglapastangan sa karapatan at kagalingan at kabutihan ng mga mamamayan. Ito ang hindi natin matatanggap mga kababayan. Kung kaya tayo nag-live sabay-sabay sa Facebook at ganoon din po dito sa ating YouTube channel. So klaro tayo nagkaroon tayo ng crisis sa politika sapagkat ang pretension or ang pagkukunwari ni Marcos na siya ay mabait ay hindi totoong mabait. Siya ay numero unong konsentidor at agitator ng kanyang pinsan na abusador na si Martin Romualdez, kung saan sila ay nagkokonsentra ng poder na parang mas mataas pa sila sa konstitusyon. At gusto nilang sirain, tanggalan ng otoridad at akan ng tudo-tudo at supilin ang kapangyarihan at otoridad ng Vice President at ng opisina nito. Sino po ang nagkukonsente at nagtutulak na gawin nila Martin Romualdez at ng mga alipuris nilang kasama ang mga komunistang terorista sa loob ng Kongreso ang lantarang pangbabastos at pangbabalahura at pangtatarantado nila, pananarantado nila sa kay Vice President Sara Duterte at sa opisina nito. Walang ibang nagkukonsente niyan kundi si Marcos. So it appears now that there is a crisis in the balance of powers in the government because si Martin Romualdez, na Speaker of the House lang, ay kayang umabuso ng poder, konstitusyon at kapangyarihan nang walang pwedeng sumita at pumigil sa kanya. Not even the President. Mantakin mo si General Torre, CIDG yan ng PNP. Ang CIDG or ang Criminal Investigation and Detection Group ay ginagamit yan sa mga high-level criminals na operations. High-level anti-criminal operations yan. Mantakin mo siya ang mag-serve ng order ng House of Representatives na inilabas ni Congressman Chua at ng kanilang Sergeant at Arms na si Retired General Nap Taas, samantalang hindi siya under sa House of Representatives. Yun ang tanong ngayon. At walang ibang nagpunto di vista nito ng violation of chain of command na ginawa ni General Torre ng CIDG, itong si Diwata, na atat na magpasiklab, parang gusto niya ma-appoint na kaagad as Chief PNP next to Marbil. Ay ang nag-point out po ng ganitong abuso ng House of Representatives sa kanilang pangingialam sa operations ng mga pulis at gamitin ng pulis para mag-abuso sa kapangyarihan, ay walang ibang nag-point out kundi si Retired General Fillmore Escobal.
3-star general po ito, si General Fillmore Escobar. Ay 3-star general. Ito po ay nag-retired na Lieutenant General, class 1991 sa PMA yata ito. Si General Fillmore Escobar, a very good friend of mine. At dating itong naging regional director ng PNP sa Davao. At kilala ko po ito, magaling, matino, matalinong police po ito at officer. At graduate ng PMA. Sinabi niya, the chain of command of the PNP, bagamat ito ay isang civilian organization in nature, ang chain of command ng PNP ay nagmumula sa presidente bilang commander-in-chief ng all armed forces sa Pilipinas, including especially the armed forces of the Philippines. So pababa sa presidente, ang supervisory agent ng presidente para sa PNP ay ang DILG secretary. Klaro tayo ha? Kasi hindi man pwede direkta ang presidente ang palaging nakatingin sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, including the security sector. So from the president, it should be the DILG that should have supervisory or direct supervisory authority sa PNP. Ang tanong, did John Vic Rimulya, the DILG secretary appointed by or designated by Marcos, accepted and consented na igamitin ang CIDG para sa operation na kuhanin sa St. Luke Hospital at ipakitang gilas ang poder ng PNP kay Attorney Sorayca Lopez, who happens to be an undersecretary of the government in her capacity as chief of staff to the office of the vice president. Bakit hindi pwedeng ang sergeant at arms ng Kongreso ang gumawa niyan? Bakit kailangan CIDG? Which is only used, Arnold D. Cas, more power ka, Eric. Thank you, Brother Arnold. Thank you for joining live. Nakita kita. Babayan ko yan. Ha? Proud ako dyan. Pamilya ng security sector yan, naglingkod yan sa mamamayan. Mga kababayan, ang sunod dapat dito na tinanong, was General Marbil taking order and General Torre from Martin Romualdez and Congressman Chua? If this is the case, that is a violation of the chain of command and authority line of the PNP. No less than retired Lieutenant General Fillmore Escobar ang nag-point out nito. Makinig ka, General Torre. Makinig ka, Chief PNP Marbel. Former classmate yata ito ni General Marbel, si retired Lieutenant General Fillmore Escobar. Classmate yata niya ito sa PMA kasi pareho silang class 91 nila General Acorda sa PMA. So itong tanong ngayon, sino nag-utos kay Torre para magpakitang gilas at magpasiklab na parang Diyos-Diyos ang diwata ng PNP doon sa harap ng Vice Presidente para sabihan sa Duterte na i-enforce niya daw ang utos ng Kongreso para dalhin at ilipat si Attorney Lopez mula sa kanyang medical situation na inaharap sa loob ng St. Luke's Hospital papunta sa Veterans Memorial Hospital. At ang binabanggit ni Torre, order ito sa kanya, galing saan? Sa Kongreso daw. Mga kababayan, ito ang malaking katanungan. Did the President, as the Commander-in-Chief, instructed or instruct? Grammar. Pag may did, walang past tense ang verb. Did Marcos instruct John Vic Rimulya as the DILG Secretary and Supervisor to the PNP operations sa kanilang organization na utusan ang CIDG at si Marbel na i-deploy ang mga pulis, kubkubin ang paligid ng St. Luke Hospital at bitbitin o ilipat si Attorney Lopez? Is the PNP now no longer under the Marcos presidential office and through the DILG? Can Martin Romualdez and Congressman Chua na may OCD ito yata, obsessive compulsive disorder. Ang ibig sabihin po niyan, atat na atat, parang gustong-gusto niyang tanggalin na sa pwesto si Sara Duterte at gutay-gutayin at katay-katayin na niya, no? Sa sobrang pagkasipsip niya kay Speaker Martin Romualdez, kay Tambalus-Luz. So is Martin Romualdez overtaking now the functions and power of the Commander-in-Chief in his capacity only as Speaker of the House at pinapayagan ni Marcos yan? That is a very good point raised by Lieutenant General Retired Fillmore Escobar.